Mhm. Atin na pong kausapin si Director Ronel Tan ng DPWH Region 1 dito po sa Kawawang Bridge. Ito po mga kapatid ay Wawa Bridge dyan po naman sa area ng Pangasinan. Ito po mga kapatid ay nandidiyan po sa ang tawag dito baby girl ay Ang nagdudugtong po yan ng Pangasinan na Tarlac, yung bridge na iyan. itong highway na ito. Oo. Minarkahan ko na ito eh. Oo, Carlos Opo. P. Romulo Bridge o ang tawag nga po ng mga tao ay Wawa Bridge. Opo, ito po mga kapatid ha, ay dinadaanan po ng mga patungo din po ng norte hanggang papunta ka din ng La Union, papunta ka ng Baguio, dadaan ka po dito. Yes, May reklamo yes. nga po ang mga bus, ang mga heavy trucks, ang mga delivery trucks kasi diverted po sila kasi nandoon po temporary bridge. Nangyari po ang pagkasira nito noong pang 2022. Magandang umaga po, Direktor. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po, DJ Chacha. Magandang umaga sa inyo kapakinig Opo, po. opo. Ano pong update ninyo sa construction po? Mismo ha, hindi po yung diversion. Mismo ho yung tulay para po hindi na mag-divert po ang mga motorista. Ito po, actually po, Manong Ted, banggitin ko na lang din po, yung temporary bridge ma-install po namin ng nitong January. Matatapos po to. And then mag-start po kaming gawin yung tulay. I-demolish po namin yung tulay na nasira at gagawin po yung bago. Kasi po, hindi po namin magawa na magbabago sana ho kami ng alignment nung tulay, pero hindi po namin magawa dahil hindi po kami magkaigi dun sa acquisition ng right of way. Kaya ang nag-decide po kami na ito ng dati ng alignment ang gagawin namin. Opo. Mag-start din po kami niyan ng by February dun sa bagong tulay, and we expected na matapos po ito next year, 2027, second quarter. Aray ko. Opo. Sino ang inyong katalo doon sa right of way issue? Yung po yung sa may-ari po kasi ng lupa, medyo nahihirapan kami. Dapat po kasi dun sa luma pong alignment, hindi namin yan wala na sa kaming problema sa right of way, dati na pong na-acquire yon. Kaya nga. Kaya lang po kung itatabi po namin dito, yung right of way kasi mga 14 ano po yan eh. Ang width po namin, yung kay Ridgeway lang, mga 14 meters. O mag-a-acquire kami more or less mga 20 meters magkabilang side. Medyo Okay. nahihirapan po kami doon. Kaya medyo ibinalik po namin sa dating alignment. At yun po yung gigibain namin para mag-start po kami ng by February. Gibain na po namin yung tulay na ginagawa ngayon. Yung dating tulay at yun po matatapos po namin next year. Ay ha, so meron palang hindi pala ito public domain na maari pong tamaan kung sakasakali nga po na babago kayo ng alignment doon sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Magkano ang cost ng bagong tulay, sir? Ito po, ang bago pong tulay, maabot po nasa 1 billion ang cost po. Kasi po, hindi po ito, may bago po kaming design na inintroduce dito. Ito po yung mayroon po kaming box girder na gagawin na balance cantilever kung tawagin sa technical na terms. Ito po ay may 100 meters po na unsupported span na walang poste, 100 meters yan para maluwag po yung pagdaloy ng tubig. Gawa na po ang design nito, Bale. engineer? Gawa na po ang design. Magawa na po ang design. Subject naman din po, although may counting comment pa ang central office, pero more or less okay na po yung design ng tulay. Ito po ay 2 lanes na tulay na 3.6 meters, 3.65 meters bawat lane. And then may sidewalk po sa dalawang tabi. May sidewalk kasi po marami pong estudyante dito, kailangan may sidewalk. Oo. Para daanan po ng mga bata. Sino ang designer ng tulay? Kami po ang nag-design nito. May collaboration lang po kami dito sa ano po ito, mga taga-loob kami po mismo ang taga-regional office. Katulong po ang central office para sa design ng tulay. Okay. Opo. Nabid na ho ba yung proyekto, engineer? Mayroon po kasing na-release na ng 2024 na 300M at 2025 na 200M. Supposed to be po 400M yung sana yung aming request for 2025 pero binigyan lang kami ng 200M
Kaya bali may 500M po kami ngayon na isang ginagawa para doon sa temporary bridge at para sa pag-uumpisa nitong tulay ngayong February. Yung Opo. main bridge na mismo. Yung, Opo, opo. yung actual na bagong tulay po, ilang lineal meters po ito? 460 meters po. 460 meters po. Ilang lane po ito? 2 lanes po na medyo malaki yung lanes, yung 3.6 meters po bawat lane, bali 7.3 meters yung kabuuan ng tulay, plus mayroon pong dalawang 2.5 meters sa makabilang side na pedestrian. Okay. Bali umabot po na nasa 15 meters po yung width ng tulay. Okay. Opo. At ano na po ang maximum tonnage nito? Abot po yung abot po ito ng 100 tons, kaya po to. Okay. Opo. Opo. Ngayon, sir, ang sinasabi po ninyo, sandali, dito po na sa inyong program of work, ilang calendar days po bago matapos ito? Assuming po na everything is in order, wala na naman delay? Second quarter po ang target po namin, second quarter ng 2027 matatapos po namin. Kung kaya pa pong mapabilis namin, may usapan kami ng contractor. Kung kaya ng first quarter, tapos piditin namin ng first quarter ng 2027. Usapan nyo ng contractor. Sinong contractor ito? Ang contractor po nito ay MG Luwalhati po. Ito naman po expert sa tulay at marunong naman po ito. Talagang gumagawa po talaga ito ng tulay. Hindi ito Silver MG Wolves. Luwalhati. Hindi ito Silver Wolves. Hindi po. Ito po talaga expert po nila talaga yung tulay. MG Luwalhati, mayroon po siyang kapartner na sa foundation, pagdating sa foundation naman. Apo. Okay. Ito pong temporary na tulay na ginawa ninyo, magkano ang cost nito at bakit doon pa lang po natagalan pong pag-aayos na? Ito po kasi, yung lugar po kasi na Agno River, para po sa kanyang kaalaman, Sir Ted, DJ Chacha. Medyo dito pagdating po ng June, mataas na ang tubig. Mm-hmm. Hindi na po masyado kami makatrabaho kapag mataas ang tubig. Kasi ito pong temporary bridge, kailangan nagre-require din po mag-drive din kami ng pilote para po mas matibay po at hindi mawas out agad dito ng baha. Although ito po ay mas mataas ng mga ilang, more or less than a meter dun sa flood level. Mm-hmm. Pero naka-foundation din po ito ng board piles din po ito para lang po masigurado na hindi po ito masisira. Ang kasama po sa cost na more or less na tulay na 1 billion, kasama po yung cost ng temporary bridge na maabot na nasa 50. Kasi 2 lanes din po ito, 8 to 10 tons, tapos may pedestrian din po. May pedestrian din po para sa mga bata. Opo. Yes, engineer, so nangangahulugan po na mahigit pang 1 taon o pag minamalas-malas tayo sa panahon and other factors, mga 2 taon pa na diverted yung mga bus, mga trucks na mga may kargamento dito po sa ruta na ito. I'm sure po ako hindi po abot ng 2 years. Mga 1.5 years po maximum po kami. Okay. 1.5 years pa. Opo. Yan po. Tatapusin po namin yan. Opo. Yun po bang passenger bus hindi talaga kaya dumaan sa temporary bridge para man lang hindi lumayo yung biyahe ng mga commuters? Pag i-determine lang po namin not more than 10 tons, pwede po namin padaanin yung mga bus. Kasi ito kaya nakaabot sa amin ito kasi nga po ang dami po mga motorista, mga commuters lalo na ang nagrereklamo, tumatagal ang biyahe. Nakakailang kilometro po yung go ahead. Padadaanin po namin, sir. Padadaanin po namin yung mga buses. Huwag lang po masyadong maraming karga siguro o kasi normal lang po ng mga buses. Padaanin po namin basta ngayong January na hanggang February, earlier part ng February, mapadaanan po namin yung temporary bridge namin. Opo. Ang concern po namin, safety. Of course, safety. Safety po ang sa atin dyan. Kung talaga hindi pwede, hindi pwede. Pero yung nga po kasi kaya kami napatawag dito may pinaalam sa amin nung mga dumadaan diyan na Ted, baka naman pwede mo madiscuss to para bumilis yung aksyon ng gobyerno. So, wala na tayong problema. Ito ba ay naka-line item na sa DPWH proposed budget for next year? Naka-line item po kami. Supposed to be po, mga 2026 po, may 244 million kami. To 2027 po, may may 256 M para fully funded po. Opo. Tapusin po namin ito, Sir Ted, ng before second quarter ng 2027 at itong po temporary bridge. Magdadagdag po kami ng mga patibay para madaanan po ng mga buses.
walang proponent to ha. Ito kusa ito ng DPWH. Yes po, after po nung bumagsak ito ng October ng 2022, ni-request ko na po agad ito ng funding. Although hindi po napunduhan ng 2023, yun naman hong 2023 na taon na yon, ginamit namin para mag-soil exploration, gawin yung design ng tulay. And then 2024 ho napunduhan. Opo. Okay, sige po. Engineer, sorry po, I just have to ask you this, no? Sorry po. Kasi kung ating maaalala, nag-tender kayo ng inyong resignation September 4. Ano po, bilang director dyan sa Region 1. Ano po, because of this controversy nga na pinuntahan ni Sec Vince at ni Mayor Magalong dyan po sa La Union na proyekto. No? Bagamat wala ho naman pong sinasabi nga dito na again, agad-agad na ugnayan sa katiwalian. Pero nag-tender kayo ng inyong resignation. Kumusta po ito? Ay di po, yun po ang aking tender pong resignation, yung courtesy resignation na yun po yung courtesy resignation na panawagan po ni Secretary Vince sa lahat po ng empleyado. Yun po yung pag-tender po ng hindi po yung related dun sa ginawang pagbisita ni Secretary dun sa district implemented project na pinuntahan po ni Secretary. Yun po yung ginawa namin September 4, yun po yung sa unang pag-upo ni Secretary, panawagan para sa courtesy resignation po. So yung po bang proyekto under Silver Wolves na tinawag po ni Secretary Vince na talaga namang kawalangyaan, hindi po yung proyekto ng region? Hindi po. Proyekto po ng district office yun. And in fact po, ang region ang nagkandak po ng quality assurance unit, ng quality assurance determination para doon po sa project. Opo. Kami po ang regional office po ang nag-submit ng report tungkol sa doon sa quality assurance po ng proyekto. Na-correct na ho ba yun? Kasi nung pinuntahan nila, yung pong mga daluyan ng tubig na nanggagaling doon sa loob po ng pinaka-riprap niya, kumbaga pakitang tao lang, fake tube nga ang sabi. Na-correct na ho yun, engineer? Yun po, yun naman po yung, actually yung pong tubo na sinasabing daluyan, yun po yung tinatawag namin sa engineering terms na weak walls po. Hindi po talaga tagusan po yun, Sir Ted. Yung pong weak walls na yun po ay inilalagay na tubo para yung pong mga lupa na nasa loob ng revetment mismo, yung mga moisture, yun po ang nilalabasan. Yun po nilalabasan. Yung hindi po tagusan po talaga yun po, hindi po talaga tagusan po yun. Na-correct naman po yun at may mga ilan din po na hindi ko lang po ma-report namin pero nag-submit po kami ng quality assurance at doon. At I think yun po yung naging pinagbatayan ng case na nasampa. Nasuspende po kasi yung district engineer doon at ilang mga empleyado ng DPWH. Suspendido na po yung district engineer. Meron bang kapalit na bago? Meron po akong pinalit na temporary lang po hangga't hindi po walang pong inilalagay pa ang na permanente ang central office ng ating po secretary. Opo. Ano po mga lalawigan ang sakop ulit ng Region 1, sir? Please, Pangasinan, La Union, ano pa pong lalawigan? Ilocos Sur at Ilocos Norte po, sir. Opo. May report na tinanggap kami galing kay Mayor Benji na may mga questionabling proyekto doon sa Region 1, particularly po Ilocos Norte nga. Opo, may sinasabi daw po din ng mga questionable, mga substandard, etc. ang proyekto. Kayo po ba mismo, in the light of this controversy, meron ba kayo sarili pong report tungkol sa mga proyektong ito, engineer? Yung pong nababanggit, kung mamarapatin po ninyo, nabanggit ko pong isang napapag-usapan ninyo doon ay yung Gabo, yung flood control doon sa Gabo na binabanggit po sa inyo, na nabisita po. Yun lang po yung nakita kong sinasabi na kine-question na may problema dahil doon po sa usapin po ng force majeure. Ano po? Kasi po yung force majeure po kasi, as usually po, Manong Ted, para po sa inyong kaalawan, Ma'am J.D. Chacha, kapag ho nasira, ang isang proyekto nasira po ng bagyo, actually marami pong bagyong dumaan doon, yung Emong, Egay. Actually, immediately po sinusulatan namin ng contractor, lalo depende po kung nasa warranty pa o nasa tinatawag po nasa 1 year defect liability period pa yung proyekto or nandun pa sa warranty. Sinusulatan po namin ng contractor na gawin uli yung proyekto. Pag sinasagot po kami pagkaminsan dyan ng contractor na hindi namin sila makokompel na paggawa dahil sa force majeure. Yun naman po kasing force majeure na tinatawag na act of God, hindi naman po nako-cover ng insurance dahil wala pong insurance company na nagko-cover po ng force majeure.
Wala po. Doon Opo. po nagkakaroon ng kaya parang isang suggestion po, yung force majeure ay dapat i-cover din ng insurance, pero wala pong insurance ang pagkakaalam ko na tumatanggap nung nung well, ganong sa insurance na ganon. Opo. Anyway, sige po. So ito ho naman po yata, sana nga ay dumaan po sa masusing review ang lahat ng mga proyektong ito. Pero kung kayo po, ilang taon na ho ba kayo sa Region 1, Director? 2014 pa po. Okay, so 2014, medyo may... Nag-assistant po kasi ako, nag-assistant po kasi ako doon. Assistant Regional Director po ako doon. Opo, so naabutan nyo si 2014, panahon ni Babe Singson po ito, ano? And then Mark Yes po, Villar, yes po. and then ito nga po nangyaring kontrobersyang ito. Doon po sa inyong region, ilan po ngayon? Meron bang questionable, iniimbestigahan po ng mga proyekto kung mamarapatin po lamang ninyo, Engineer? Ayan po yung mayroon po dun sa Region 1 na sinabi na sa buong Region 1 na suspected ghost. Pero ito bina-verify na lahat at na lahat. Hindi naman po, wala naman po. Nandun naman po lahat yung proyekto. Opo. Sige po. Iba po yung ghost, no, sa substandard and overpriced. Ako po igagalang ko kung ayaw niyo sumagot sa katanungan na ito, pero meron ba? Meron ba so far po meron ho bang mga iniimbestigahan ngayon kung may alam po kayo? Doon po sa after po kasi nung na-determine po yung ghost project, tapos may ilan pong ngayon po may mga ilan pong binibisita ng ilang projects ang COA, ang CIDG, para sa determination naman po kung substandard. May mga ongoing po na binibisita. Sige, opo. Meron pa hong dito kumbaga po po. sa Region 1 at alam ko po pagdating pa sa hindi lang po siguro dito sa Region 1, alam ko po sa all over the Philippines naman po yung determination ng mga binibisita pa, tinitingnan pang mga proyekto. Okay, sige po. Sige. Ito hong sino po ang kontraktor ng tulay? MG Luwalhati po, MG Luwalhati Okay. Construction, Opo. MGL. Opo. Ito pong MG Luwalhati, sino may-ari nito? Kasi meron din tong marami-rami ang kanyang flood control projects under DPWH. Ito po ay sa Ilocos maging sa Abra. MGL po, ang pagkakalam ko po, wala po kaming, meron pong ilang flood control siya. Ang flood control po niyang ginagawa, yung related din po sa tulay. Kapag po may mga protection po, may mga protection pong kailangan gawin sa mga abatment ng tulay, ay meron din po siyang pero yung separate flood control, alam ko po, wala sa amin eh. Opo. Construction of May mga flood control kailan-ilan lang system po. along Abra River upstream and downstream of Kalungbuyan Bridge, Santa Ilocos Sur. Opo. Yes po. Yeah. Yan po yan kasi siya po kasi yung gumawa ng tulay doon, yung bridge na iconic bridge doon sa Santa. Kaya may flood control din pong may related project po doon para sa protection po ng abatment. Opo. Construction of flood Yun po yung control kanyang ginagawa. structure, Apia River, Barangay Calawis, Antipolo City, Rizal naman ito sa MG Luwalhati. Hindi ko na po Ito pa isa. Hindi ko naman po sakop na yun. Rehabilitation of flood control system along Abra River, Kalungbuyan Bridge, Santa Ilocos Sur. Iba ho naman ito MG Luwalhati, Yun po yan, magkaiba yun ng nga po cost. Malaki po kasi ang Abra River na yan. Yung mahaba. Abra River po kasi malaki na yan, mahaba po yan. Ilan po yung mga bridges na kailangan proteksyonan din po dyan. Doon po yung usually po yung ganyang ginagawang flood control po dyan. Opo. Sino may-ari nito? Itong pagkakaano MG po, Luwalhati. Sino may-ari nito, sir? Mario Luwalhati po ang aking pagkakaalam po. Mario Luwalhati, taga Bulacan. Hindi ko alam kung taga Santa Maria, Bulacan po. Okay, Po, taga Antipolo. Maaaring po ganun. Okay, sige po. So, kasi itong Luwalhati na ito, meron ding isumbong sa Pangulo website, lumabas itong report na ito. So, siya ang winning, ito ngayon ang gagawa nitong Wawa Bridge, no? Itong Luwalhati na ito. Yes po. Opo. May joint At venture. marami na naman po siyang, may base po sa aking pagkakaalam, sa kanyang experience po, mas yung expertise po niya sa tulay. Okay, opo. At ito, Tulay po. wala siyang joint venture dito, engineer. Ay, hindi ko lang po ma-check kung may joint venture. Usually po, mayroon po siyang joint venture na something parang si foundation. Hindi ko pa matandaan lang si may some foundation specialist o parang ganon. Hindi ko lang po masyadong matandaan yung joint venture niya. Okay, sige po. Pagkaminsan, Sige. pag So, malalaki. ngayon po may mga nagbigay na po ng reaksyon at nagpapasalamat nga. Ito ho kasi ay nasa Kamiling
Wawa, Bayambang, Malasiki, Santa Barbara Road, no? Ito ho yun, sa itong Wawa Bridge. Carlos P. Romulo Bridge nga ang official na pangalan po nito. So, sa mga nakikinig ngayon sa amin, ito ho, magbibigay ng mensahe at nagpapasalamat nga sa inyo, sa inyong paliwanag. Sige po, muli po, kailan ang actual na simula at kailan po ang inaasahan tapos nito pong Wawa Bridge? Magdidemolish na po kami ng Wawa Bridge, yung actual bridge na po na yon ng itong February po. Pang second week ng February, mag-start na po kami dahil medyo mababa na rin po ang tubig diyan. Mag-start na po kami ng maggawa ng foundation diyan. Actually, pipilitin po namin na hanggang mababa ang tubig, yung foundation na 9 piers at saka 2 abutment ay matapos kaagad. Opo. And then makapag-start po kami. Target po namin ang pinag-usapan po namin ng contractor ay second week, pero pipilitin po namin ng second quarter next year, pero pipilitin po namin na first quarter ay tapusin itong proyekto. At yung pong concern po doon sa temporary bridge, padaanan po namin ng bus. Padaanin po namin ng bus doon. Basta tama lang po yung weight. Yung weight niya. Ito pong tulay na nasira, 1945 pa po ito itinayo. Ito ba'y dumaan na po sa repair? Sino nag-repair nito? Kami lang po ang niyan. Yan po ay nung masira po yan, kami rin po nag-install ng temporary bridge. Nagkaroon po ng mga repairs yan, pero alam po ninyo, Manong Ted, yung po kasi steel bridge po kasi yan. Medyo pagdating po sa retrofitting ng steel bridge, medyo mahirap-hirap pong gawin eh. Mahirap-hirap po. Kaya hindi na rin po yan na kami na lang po ang nagme-maintain yan throughout ito pong mula nung masira. Nung maglagay kami ng temporary bridge yan. Kami po ang regional office po ang from time to time, regular na weekly dumupunta dyan para i-check at i-maintain po yung tulay na yan. Opo, pero para siguradong nadadaanan. Ito po itinayo 1945 ba engineer? Yes po. 1945 pa, and then yung po nagkaroon na lang siya ng mga pag-aayos hanggang sa dinaanan po ng mabigat kaya bumagsak. Opo. Yes po. Sige po. So, engineer, kami po mangungumusta ho sa inyo. Salamat sa inyo pong panahon kasi nga napakainam po nito na malaman po nila ito pong importante yung proyektong ito na ito po ay meron ng kaukulang pondo at nabid na po yung project. Ang atin po na lamang bantayan ninyo diyan sa mga taga-Pangasinan itong proyektong ito. Salamat po, engineer. Maraming salamat po. Ang aming pong pundong kailangan pa dyan para sa 2027 at yun naman po yung sigurado ng aming sekretary na maibibigay for 2027 ay 256 million. Wala naman po ng problema yon sa 2027. At earlier part po, 2027, tatapusin po namin. Walang problema yun, engineer. 200 million lang. 2 billion nga. Nasa basement lang ng Diamond Hotel eh. Yes po, sir. Joke lang po. Maraming salamat po. Salamat, engineer. Mabuhay po. Thank you very much po. Salamat. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!